Part 29, Alice. Alice POV. Pero teka nga, ano palang ginagawa mo dito, kuya? Bakit sa dinami-daming doktor na pwedeng gumumat kay Carla, bakit ikaw pa? Isa pa, paano ko nakapasok sa lugar na ito, gayong ang alam ko tayong mga legit na tauhan lang nila Lucas ang pwedeng pumasok dito? Nagtataka kong tanong. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ni kuya at pilit na ngumiti. Tumingin sa suot na relot saka naglakad palayo sa akin. Kailangan pala ako ng ospital. Sige, alis mauna na ako sa'yo. Magpakabait ka at huwag mong mag-isip ng kung anong kasamaan laban sa kapwa. Wika nito at nagmamadaling naglakad palayo. Naguguluhan naman akong nasundan na lang to ng tingin. Mukhang may itinatago si kuya sa akin at hindi ko naman mawari kung ano iyon. Tanghali na makabalik kami ng mansyon ni Carla. Di naman masyadong malala ang tama nito. Daplis lang sa kaliwang braso at sa bandang hita. Nagamot na siya ni kuya kaya wala nang dapat pang ikabahala. Ayaw din kasi ni Carl na magpadala ng ospital kaya nagsuggest na lang ako na sa mansyon na lamang. Muna siya manatili hanggang gumaling siya. Ayokong iwan ito sa hideout na walang nag-aalaga dito. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at ngayon niya ako higit na kailangan. Makikibalita na lang ako kay Lucas sa mga susunod na araw kung ano ang planong gawin ni Corina at Maxie. Ayoko nang makialam pa. Ayokong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko balang araw. Ipapaubaya ko na lang ang lahat sa kanya dahil siya ang mas nakakaalam sa mga dapat nang gawin. Mabilis tumipas sa mga araw. Katulad ng inaasahan, naging tahimik ng lahat. Nakakapasyal na rin kami ng mga bata sa malls kung gustuhin man namin. Wala nang banta sa buhay namin kaya balak kong i-enroll sa normal na eskwelahan ang kambal sa susunod na pasukan. Iba pa rin makakahalubilo sila ng mga kaedad nila. Ayaw ko silang ikulong sa mansyon. Matulog na kayo, ha? Tama ng gadget dahil makamakasamayan sa ayos ninyo. Wika ko sa kambal. Pareho na silang nakahiga sa kani-kanilang kama. Halos 9:00 na ng gabi at kailangan na nilang matulog. Good night, mama. I love you. Wika ni Maine. Agad akong napangiti at hinalikan ito sa noo. Good night, baby. Nakangiti kong sagot at si Alexis naman ang pinagbalingan. Mapungay na ang mga mata nito. Halatang antok na, kaya agad kong inayos ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Good night, Alexis. Wika ko at hinalikan ko rin to sa noo. Good night, ma. Sagot nito. Binuksan ko muna ang lampshade at pinatay ang ilaw sa kwarto nila bago lumabas. Pagod ang kambal sa maghapon naming pamamasyal, kaya alam kong bukas ng umaga sila magigising. Agad na akong bumalik ng kwarto ko. Tahimik na ang buong paligid. Nagpapahinga na rin ang mga kasambahay. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga nang makapasok ako sa loob. Malungkot kong ginalang paningin ko sa buong paligid. Nagtaka pa ako dahil bukas ang salamin ng pintuan patungong balcony. Agad ako naglakad patungo doon at tayong malamlam na liwanag mula sa ilaw ng lamp ang sumalubong sa akin. Malakas akong napabuntong hininga. Nilibot ang tingin sa buong paligid. Ang alam ko, iniwan kong nakasara ang pintuan na to. Imposible naman na kusang magbubukas ang sliding door na salamin. Imposible ding may pumasok na kasambahay dahil mariin kong pinagbabawalang pumasok ang kusina dito sa kwarto nang walang pahintulot sa akin. Pinilig kong aking ulo at nagpa siya nang bumalik sa loob. Napahikab pa ako bago nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Bala ko mag-half bath bago matulog. Nakakatulong kasi sa akin ang bagay na yon para mapahimbing ang tulog ko. Simula nung naging maayos ng lahat kahit papaano, nagkaroon na ako ng katahimikan sa aking isipan. Pagkatapos ko mag-half bath, agad akong lumabas ng banyo. Nakasuot ako ng roba at diretsong naglakad patungo sa vanity table. Kinuha kong lotion at agad naglagay sa buo kong katawan. Naghihikab pa ako na mapansin ko na may taong nakatayo malapit sa bintana ng kwarto ko. Kitang-kita ko yon sa salamin. Di ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Lalo pa na mapansin ko, titig na titig sa akin ang taong iyon. Napanunok pa ako na makailang beses bago dahang-dahang nilingon ang bintana at lalo ako nakaramdam ng kilabot nang wala naman akong nakitang taong nakatayo doon. Kung uso man ng multo, in fairness, agad akong kinilabutan. Hindi ko nakitang mukha ng taong yon pero alam ko, kasing katawan siya ni Miguel. Gosh, wag niyang sabihing minumulto ko na sarili kong asawa. Sa sobrang kilabot na nararamdaman ko, agad akong nagbihis ng damit pantulog. Sumampa ng kama at nagtalokbong ng comforter. Di ko na tinapos pa ang evening routine ko.
Baka biglang magpakita sa akin ang multo ni Miguel at himatayin ako. Di pa ako ready makita ang multo niya, no? Oo, miss na miss ko na siya pero hindi ko naman pinangarap na magpakita siya sa akin. Ayoko. Baka mabaliw ako sa sobrang takot. Sa tanang buhay ko, baka ngayon lang ako makakita ng multo. At multo pa talaga nang namaya pa ako ng asawa. Sa sobrang takot ko, agad ako nagtalokbong ng kumot sa buo kong katawan. Kung multo man ang nakikita ko, sana lubayan na niya ako. Baka kahit wala akong sakit sa puso atakihin ako dahil sa takot. Napaigtad pa ako nang biglang lumundo ang kama sa gilid ko. Diyos ko, mukhang pati dito sa higaan sinusundan niya ako At isa pa, ano to? Bakit naaamoy ko siya? Hindi ako maaaring magkamali. Amoy ni Miguel ang naaamoy ko ngayon. Bakit bigla-bigla na lang siya nagpaparamdam sa akin? Di ba siya matahimik sa kabilang buhay? May gusto ba siyang sabihin sa akin? Kailangan ko na bang tumawag ng espiritista para kausapin siya at malaman kung anong dahilan ng biglaan niyang pagpaparamdam? Alice, tulog ka na ba? Narinig ko pang wika nito. Hindi ko mapigilan ang biglang pagturo ng luha sa aking mga mata. Pasimple ko pang kinulot ang sarili ko para masiguro kung gising pa ba ako. Baka kasi panaginip lang ang lahat. Pero hindi Nasaktan ako sa pagkurot ko sa sarili ko. Kung ganon, gising na gising ako. Miguel, ikaw ba yan? Please naman, huwag mo naman akong takutin. Kung kailan naman unti-unti ko nang natatanggap ang pagkawala mo, tsaka ka naman nagpaparamdam ngayon sa akin. Mahina akong sagot sa nanginginig na boses. Konti na lang talaga, hihimatay na ako Pinagpapawisan na rin ako dahil sa nerbiyos. Talaga? Malapit mo na ako makalimutan? Hindi ako papayag. Sagot nito. Agad nanlaki ang aking mga mata. At talagang sumasagot pa siya. Hindi raw siya papayag na mag-move on ako. Anong gusto niya? Habang buhay ko siya ipagluksa. Di naman siguro pwede yun. Mahirap ang hiling niya. Miguel, please. Sundin mo na ang liwanag. Bakit ka ba nandito? Hindi mo matanggap ang naging kapalaran mo? At talagang sumagot pa ako. Ano to, normal conversation lang? May talent din ba ako para makapag-usap sa multo? Nagulat pa ako nang marinig ko ang pagtawa nito. Di ko maiwasang mapakunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Ganito ba talaga makipag-usap sa isang multo? Parang nakikipag-usap lang ako sa buhay na tao. Napanunok pa ako nang maramdaman ko ang kamay nito. Unti-unting tinatanggal ang kumot na nakatalukbong sa akin. Napanunok ako na makailang beses bago umusog palayo sa kanya. Kinikilabutan ako. Alam ko na hindi ko akalain na may pagkakomedyante ka pala. Hindi ko rin akalain ganito magiging reaksyon mo sa muling pagbalik ko. Ang akala ko pa naman, yayakapin mo ko. Dahil balita ko, labis kang nagluksa sa pagkawala ko. Pero iba ang nakikita kong reaksyon mo ngayon. Konti na lang talaga at magtatampo na ako. Wika nito. Natigilan ako. Lalo ko nagtaka habang dahan-dahan kong tinatanggal ang kumot na nakatulokbong sa akin. Agad nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa harapan ko si Miguel. Nakangiti ito sa akin. Ilang saglit lang naramdaman kong agad na pagdagan ito sa akin. Napasigaw ako sa pagkagulat. Diyos ko! Miguel, lumayo ka! Maliliit pa mga anak natin. Huwag mo muna ako isama sa libingan mo. Wika ko. Napahalakak ito. Kunot noon naman akong natigilan at unti-unti, dinama ang kanyang katawan na nakadagan sa akin. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Bakit ang weird mo? Wika nito. Sa sobrang pagkagulat, malakas ko tong naitulak at mabilis bumangon sa kama. Nagtataka itong tinitigan habang patuloy ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Miguel, totoo ba to? Multo ka lang ba talaga? O talagang buhay ka? Pautal-utal kong tanong habang tinititigan ang mukha nito. Agad kong napansin ang sunog sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Gayon pa man, hindi yun nagkabawas sa taglay niyang kagapuhan. Alice, stop it. Di na mahalaga kung buhay or patay na ako. Ang importante, nandito na ako. Hindi ko na kaya pang maghintay. Miss na kita, asawa ko. Mamaya na ako magpapaliwanag pagkatapos kong magawa ang gusto ko sa'yo. Wika nito. Tulala naman akong napatitig sa kanya habang patuloy ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Kung panaginip man to, parang ayoko nang magising. Parang gusto ko nilang sumama sa kanya. Di naman siguro pababayaan niya Kuya Danilo at Lucas ang kambal. Nandito ka ba para hindi ako takutin? Sagot ko. Muli,
Narinig kong malutong nitong tawa habang nakatitig sa akin. Nilapitan ako at agad na niyakap. Para naman akong naistatwa. Di ako nakakilos sa kanyang ginawa. Oh Alice, miss na kita asawa ko. Ayoko na maghintay pa na ilang buwan para makasama ka. Bahala na kung pangit ako sa paningin mo ngayon. Ang importante sa akin makasama ka at mayakap ka. Narinig kong wika nito habang titig na titig sa aking mukha. Para naman akong nahihipnotismo na napatitig dito. Nandito ka? Nagbalik ka? Sambit ko bago naramdaman ang paglapat ng aming mga labi. Agad kong naipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang mabining paggalaw ng labi nito sa labi ko. Patuloy pa rin ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Ramdam ko ang masuyong paghalik niya sa akin. Ingat na ingat at puno ng pagmamahal. Lalo naman ako naging emotional. Nandito na siya. Di ko nahahayaang muli siyang mawali sa akin. Ipaglalaban ko na siya kahit kanino. Hindi ko nahahayaan pa na may isa pang Corina na darating sa amin para muling guluhin ang aming pagsasama. Naramdaman ko ang paghapit ito sa bewang ko na siyang lalong nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong katawan. Ang akala ko talaga hindi ko na mararanasan pa ito. Akala ko hindi ko na siya makikita pang muli. Naging mapusok ang sumunod na sandali sa aming dalawa. Naramdaman ko na lang nag-umpisa ng maglumikot ang mga kamay nito at nag-umpisa ng galugarin ang iba't ibang bahagi ng aking katawan. Agad naman akong nagpaubaya. Miss na miss ko na siya at gustong gusto kong madama ang init ng kanyang katawan. Tinutugon ko na rin ang mapusok nitong halik na siyang lalong nagpainit ng aking pakiramdam. Namalayan ko na lang unti-unti na nitong tinatanggal ang saplot sa aking katawan. Hindi na ako nagprotesta pa. Wala na akong pakialam. Ang importante ay ang ngayon. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. I love you, Alice. Hindi sapat ng mga CCTV footage para mapawi ang pag-aasam ko na makita kang muli. Ang madamang muli ang iyong katawan. Wika nito sabay ng pagkatanggal ng damit pantulog ko. Tanging saplot sa maselang bahagi ng aking katawan ang natira nang dahan-dahan akong inihiga ni Miguel sa kama. Muli akong hinalikan sa labi. Para kaming uhaw sa isa't isa. Miguel! Di ko mapigilang sambit nang maramdaman ko na bumaba ang halik nito patungo sa aking leeg. Kumagat-kagat pa siya doon at alam ko, nag-iiwan yun ng kiss mark sa aking balat. Napasinghap ako na maramdaman ko na unti-unting naglandas ang labi nito patungo sa aking dibdib. Naka-expose na yun at kita ko kung paano niyang titigan ang dalawa kong matayog na bundok bago dahang-dahang bumaba ang kanyang labi sa ibabang parte. Sabay ng dahan-dahang pagsipsip sa nipple ko na parang isang uhaw na sanggol at ang kabilang kamay na may abala sa pagbumasahe sa kabila kong bundok. Impit akong napaungol dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman. Ilang saglit pa'y naramdaman ko na lamang, lalong bumababa ang halik nito sa akin, patungo sa aking tiyan. Pababa ng pababa hanggang naramdaman ko ang kamay nito na unti-unti nang ibinaba ang suot kong manipis na tela na tumatakip sa aking kasalanan. Shit! Ito na ang pinakahintay ko. Malapit na kami sa last part ng pagdiniig. Naramdaman ko ring basang-basa na ako sa bahaging iyon. Muli kong naramdaman ang kamay niya na humahaplos na sa aking hita patungo sa aking kasalanan. And it is so good. Di ko tuloy mapigilang makagat ang pang-ibabang bahagi ng labi ko. Nang maramdaman ko, inuumpisa na nitong laruin ang aking hiyas. Shit! Ilang taon na akong walang dilig. Simula nang bumalik ako galing ibang bansa, ito ang kauna-unahan naming pagdiniig. Simula nang mawalan ako ng alaala, ito ang kauna-unahan namin na gagawin ang ganitong bagay at ang sarap. Parang ayoko nang matapos pang sandaling to. Lalo pa na maramdaman ko ang bibig nito na mabilis sinunggaba ng aking kasalanan. Napasigaw ako sa sobrang sarap na nararamdaman. Miguel, hindi ko na kaya. Enough! Wika ko habang napapaliyad at hindi alam kung saan ikakapit ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung nakikiliti ba ako o ano paman sa kanyang ginagawa. Pero isa lang ang nasisiguro ko, ang sarap at nakakabaliw. Shit, Alice, kay tagal ko tong hinintay. Miss na miss ko to. Narinig kong wika nito habang nakatitig sa akin. Nakahiga na din ako ng maayos at agad na nagpasalamat nang mapansin kong tapos na rin to sa ginagawa niya sa aking hiyas. Baka kapag patagalin niya pa iyon, baka mamatay na ako sa sarap. Agad tong umalis ng kama.
Napansin ko isa-isa nitong hinuhubad ang saplot sa kanyang katawan habang hindi inalis ang pagkakatitig nito sa nakabalandra kong katawan na walang kahit na isang saplot na nakatakip. Agad nanlaki ang aking mga mata nang tumambad sa paningin ko ang nag-uumigting nitong sandata. Gosh! Galit na galit. Halos lumabas ng mga ugat. Miguel, teka, sandali. Huwag mong sabihin, ipapasok mo sa akin yan. Nag-alangan kong wika nang muling dumaganto sa akin at dumikit ang mainit at pumipintig nitong pagkaralaki sa aking hita. Of course, dadahan-dahanin ko. Di ko hahayaan na masaktan kang muli, mahal ko. Sagot nito at kinintalan ako ng halik sa labi. Napangiti naman ako. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam kong hindi niya uulitin pa ang ginawa niyang pangloloko sa amin. Muli niya akong hinalikan sa labi na malugod ko namang tinanggap. Ilang saglit lang, naramdaman kong muli ang kanyang kamay na dumarama sa aking kasalanan. Waring sinusukat itong aking kahandaan. Di ko na kaya pang magpigil. Bulong nito sa akin at agad pinaghiwalay ang aking hita. Titig na titig ako sa mukha ni Miguel habang naramdaman ko ang dahan-dahan itong pag-ulos sa kaloob-looban ko. Di ko maiwasang mapaungol habang patuloy itong gumagalaw sa ibabaw ko. Alice! Wika nito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Tanging ungol lang naging sagot ko habang walang tigil ang sinasakop ang aking kaloob-looban. Humupa ng init sa pagitan naming dalawa ni Miguel pero eto pa rin ako. Dilat na dilat at di pa rin makapaniwala na nandito na sa tabi ko ang taong pinaniwalaan kong patay na at ilang buwan ko ring pinagluksa. Gosh! Gaano ba karaming luha ang nilabas ko noon? Paano nangyari na buhay pa pala si Miguel? Alam ba ito ng lahat ng mga taong nakapaligid sa amin? Muli kong tinitigan ang nahihimbing na mukha ni Miguel sa tabi ko. May peklat ang kabilang bahagi ng mukha nito. Gayon din ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, di pa rin nakabawas sa aking paningin kung gaano to kagandang lalaki. Siya pa rin ang dating Miguel na nakilala ko. Siya pa rin ang Miguel na minahal ko at ama ng aking mga anak. Mahina akong napabuntong hininga. Maraming katanungang naglalaro sa isipan ko. Bakit ngayon lang siya nagpakita? May kinalaman ba siya sa pagbagsak ni Maxi at ang grupo nito? Alam ba ito ni na Lucas? Mahigpit tong nakayakap sa akin. Gustong gusto ko ring madama ang init ng kanyang katawan. Sana'y wala nang katapusan ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Sana ito nang umpisa ng masaya naming pagsasama. Di ko naman mapigilang maluha habang hinahaplos ang bahagi ng mukha na may malaking peklat. Di ko ma-imagine kung anong hirap ang kanyang pinagdaraanan noon. Di niya man lang ako inayaang manatili sa kanyang tabi habang nagdurusa siya. Kung alam ko lang na buhay pa ito, ako na sana nag-insist para maalagaan siya. Gaano kaya kahirap ang pinagdaraanan niya? Hindi biro ang mga peklat na nakita ko sa kanyang katawan kanina habang nagtatalik kami. Ganun ba siya katapang para malagpasan ang lahat ng yon? Bakit di ka pa natutulog, asawa ko? Magpahinga ka muna. Narinig kong wika nito habang nakapikit. Lalong tumulo ang luha sa aking mga mata nang marinig ang pagbanggit nito ng katagang asawa ko. Dalangin ko na sana hindi na matapos pa ang sandaling ito. Maraming luha rin ang naubos sa aking mga mata. Pero sulit lahat ng yon kung ang kapalit naman ay ang malamang buhay pa ito. Na muli itong nagbalik sa aming piling. May pag-asa pang mabubuo ulit ang aming pamilya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Masuyo nitong tanong. Mukhang tuluyan na itong nagising at ngayon masuyong nakatitig sa akin. Wala. Hindi lang ako makapaniwala na nandito ka sa tabi ko. Buhay at kayakap ko. Sagot ko. Agad kong napansin ang matamis sa pagguhit ng ngiti nito sa labi. Pagkatapos masuyo akong hinalikan sa noo. Masaya ka ba sa muli kong pagbabalik? Dahil ako, walang araw na hindi ko pinangarap na muli kang makapiling. Sagot nito. Agad naman akong tumango. Of course, masayang masaya ako, Miguel. Kung alam mo lang kung gaano karaming luhang na ilabas ko. Dahil sa trahedyang yon baka hindi ka makapaniwala. Malambing ko ang sagot. I know, and I'm sorry kung bakit mas pinili kong ilihim sa iyo ang tunay kong sitwasyon. Ayokong lalo kang masaktan, Alice. Ayoko ring makitang kaawaan mo ko. Mas malaki ang atrasong nagawa ko sa iyo noon at hanggat maaari ayoko nang dagdagan pa. Masuyo nitong wika, sabay punas ng luha sa aking mga mata. Miguel, matagal na kitang pinatawad sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Sorry kung naging pakipot pa ako sa iyo noon.
Marami tuloy na sayang na oras sa pagitan nating dalawa. Sagot ko. Muli itong napangiti. No worries, asawa ko. Babawiin natin ang mga araw na hindi tayo magkasama. Nakangiti nitong sagot. Di ko tuloy maiwasang matawa. Pero teka, ano ba talaga ang mga nangyayari? May mga dapat ba akong malaman? Curious kong tanong. Mahinang napabuntong hininga ito at sumandal sa kama. Agad naman akong yumapos dito at pinatong ang aking ulo sa kanyang dibdib. Gusto kong paniwalain ang lahat ng mga kalaban ko. Napatay na ako para malayo kong masubaybayan lahat ng kilos nila. At di ako nabigo tungkol sa bagay na yon. Sagot nito. Ikaw bang nasa likod ng pagbagsak sa grupo nila Maxi? Tanong ko. Nakangiti itong tumango. Yup. Wala naman silang ibang matinding kalaban kundi ako lang. Sagot nito. Natigilan ako at muli itong nagsalita. Hindi ko na kaya pang pinagagawa ng babaeng yon. Pati na rin ang kagrupo nila. Maraming inosenteng buhay ng mga batang nawala dahil sa pagiging sakim nila sa salapi. Tinapos ko ng laban namin dahil natatakot ako. Baka madami pa kayo ng mga anak natin. Lahat ng kilos niyo ng mga anak natin, may mga mata ko nakasubaybay. Gusto kong makasiguro sa inyong kaligtasan. Ayoko kayong mapahamak. Lahat ng taang lumalapit sa inyo nalalaman ko. Lahat ng kaganapan sa buhay ninyong mag-ina, aware ako. Pagpapatuloy nitong wika. Nagulat ako. Hindi ko man lang kasi napansin ang tungkol sa bagay na yon. Kung gano'n nandyan ka lang sa paligid? Tanong ko at di ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Oo, hindi ko hinahayaan na may mangyaring masama sa inyo na mga anak natin. Sinisiguro ko na kahit dulo ng buhok ninyo, hindi makanti ng mga kalaban ko. Sagot nito. Wala na sila, di ba? Malaya na tayong makakapamuhay ng tahimik? Muli kong tanong. Gusto kong makasigurado. Nakakasawa na rin mamuhay na may kasamang takot? Tumango ito. Para kong nabunutan ng tinik. Nakahinga ako ng maluwag. Agad gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Kung ganon, hindi ka na aalis? Dito ka na rin titira sa mansyon kasama ng mga anak natin. Muli kong tanong. Umaasa ang puso ko sa positibo nitong sagot. Kung yan ang gusto mo, why not? Kaya lang hindi ka ba napapangitan sa akin? Nasira ng kaliwang bahagi ng mukha ko dahil sa sunog. Sagot nito. Agad akong umiling. Nope. Kahit ano pa ang maging itsura mo, Miguel. Hindi makakabawas yon sa nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Ikaw ang nagmamay-ari ng puso ko? Sagot ko. Agad kong naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Tinitigan ako sa mga mata. Masuyong hinalikan sa labi. Round 2? Tanong nito. Agad namang naniningkit ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Bigla ko nakaramdam ng kilig. Kaya mo pa ba? Hindi ka pa pagod? Tanong ko. Agad itong napangisi. Never. Sagot nito at agad akong ginawaran ng mapasok na halik sa labi. Agad ko naman yung tinugon. Ilang saglit lang napuno ng ungol ang 4 na sulok ng kwarto namin. Mga ungol naming dalawa ni Miguel. Ilang beses din may nangyari sa amin bago muli kaming nakatulog dahil sa pagod. Kinaumagahan, tumatagos na ang liwanag mula sa araw ng muli kong imulat ang aking mga mata. Akmang babangon na ako ng kama nang maramdaman ko ngalay ang buo kong katawan. Pakiramdam ko galing ako sa matinding gera dahil masakit ang buo kong katawan, lalo na ang nasa pagitan ng hita ko. Muling sumagi sa isip ko ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Agad kong hinagilap si Miguel na maalala kong nandito siya. Kaniig ko siya magdamag. Bigla akong kinabahan na mapansin kong wala na to sa kama. Di ko na siya katabi ngayon, kaya kahit masakit ang buo kong katawan, agad akong bumaba ng kama. Natigilan lang ako na mapansin ko ang biglaang pagbukas sa pintuan ng banyo. Agad naluluwa si Miguel. Kakaligo lang nito at preskong tingnan. Agad sumili ang matamis ng ngiti sa labi nito na mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. Good morning, asawa ko. Gagamit ka ba ng banyo? Tanong nito. Agad naman akong naluha. Kinabahan talaga ako kanina. Akala ko umalis na naman to. Na baka iniwan niya na naman ako. Ngayong kasama na ni Alice si Miguel at wala na mga salot sa kanilang buhay. Ito na ba ang simula ng masaya at tahimik nilang buhay? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.